Okay, welcome back mga boss. At ito may gagawin tayong video. Bali yung repair kasi nito, yung repair vlog nasa main channel natin. Ngayon, may mga nagtatanong din kasi sa akin yung mga pyesa-pyesa, may mga gusto mag-DIY. Kaya lang gusto nila malaman na agad ng kung magpapalit sila ng pyesa. Usually yung ganito. Yung ginawa kasi natin dito ay palit potentiometers. Tapos may mga viewers tayo na gusto nila sila na lang gumawa, baka kaya naman nila. So nasa kanila naman yan kung ipapagawa nila sa technician o ano. So ang mukha nito ay ganito. Yan. DB Audio Yumac 1518BT. So pinaka pangunahing sira ng mga ganitong amplifier ay mga potentiometer. Ngayon medyo magastos to mga boss kung papalitan lahat, plus syempre yung labor sa gagawa. Ngayon yung mga viewers natin dyan na nagtitipid at sa tingin nila kaya naman nila gawin, so tulungan natin mga boss, tulungan natin, bigyan natin sila ng ideya. Ngayon di ba may mga viewers tayo dyan na gusto na agad malaman yung value ng mga potentiometers na bibilhin nila bago pa nila buksan. So ito na yun yung mga nag-aabang dyan na gusto mag-DIY. Gusto nyo nang malaman ng mga potentiometers na bibilihin nyo, kung ilang piraso at kung ano-ano yun, mga value, kung anong klaseng potentiometers, para pag kayo nag-DIY, yun na yun. O-order na lang kayo sa online, then ikakabit nyo na lang. Din isama na din natin yung iba-ibang mga essential o mahalagang parte ng DB Audio na baka sakaling masira in the future o mawala. Naalala ko may nag-chat din pala sa akin na nagtatanong ng transformer ng DB Audio, kasi base sa kwento niya habang ginagawa ko kasi ito nataon talaga na meron tayong DB Audio. Base sa kwento niya, ninakaw daw yung transformer, hindi naman sa yun ang sabi ng ka-chat natin. Ano yung ayos ka dyan ng washing meron? Magkano? 100. May sakto ka lang haba niyan? Hindi, isang size lang yan. Isang size lang talaga pag replacement, no? Oo. Bakit naghahanap ka ng maiksi? Try mo doon sa may Lamuan, marami doon. May bike ka naman Ayos. Oh, yan na lang. Yan na lang. Oh, sige. Kasama naman natin, di ba? Oh, may kasamang anak na yan. Sinabi ko naman din sa may-ari dahil pinalitan ko na Nilangat-ngat ng aso nila Ayun. Sabi mo, ipangat-ngat nila ulit para... Sabi ko talaga, kapag replacement na, ganyan na talaga. Sabi mo, ipangat-ngat ulit para parehas tayo may kita. Parehas tayo magkakapira. Sabay ganun, no? Ito yung pinaka-hook niya. Wala siyang lock, hook lang. Hook? Oo. Pwede ko naman siguro ipalit yung Oh, yung may clamp ba yan dati? May clamp? Meron yung clamp. Yung minsan kasi nakakabili din ako, may kasama na yung pinaka-lock talaga niya. Na minsan naman wala, depende kasi sa nagsusupply sa akin Yupiin mo muna, ako na magkakabit. Yan, iganan mo muna para sumutya sa may ring. Lambot naman yan Dito na dumiretso, layo mo naman, yung init Sa bagay, mainit talaga Para may kabit mo na agad. Ay, nakabike dyan lang naman ako saan Okay, sige, salamat din. Okay, balik tayo mga boss, hindi ko nakinat. May bumili ng hose ng washing machine. So yun na nga, isasabay natin yung mga essentials. Ako naman talaga ay hindi naman ako against o hindi na, parang nasa lang, kumbaga anong tawag dito, may tawag sila dyan yung hindi ka naman kontra, hindi ka naman panig. Neutral tayo, neutral tayo sa pagdi-DIY, kasi nasa discretion din ng may-ari yan. Pero ito, kung kaya naman sa tingin nila, kaya naman nila, gamit naman yan, okay. So bigyan natin ng ideya para hindi naman magkamali ng pagbili ng pyesa. So sa pinakapangunahing sira talaga nito ay potentiometer. Ilapit natin tong camera. Yan, iusog ko muna. Yan, ipisto natin na maayos at sana hindi tumumba yung camera ko. Huwag kang gagalaw, okay. So unahin natin itong side na to. So alin ba yan? Ito po yan, itong side. Unahin natin yung sa eco, yan. Basta yung na yan, yung position na yan, ganito yan. Yan, eco, mic 1, 2, 3.
Tapos yan, yan. Okay? So ito yung piyesa ng sa eco. Kung sakali walang eco, ayaw nyong palitan lahat, gusto nyo eco lang, yan po yung piyesa ng eco. Yan yung mga value nya, 100k, 50k, 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 saka 10k. So 10k po na potentiometer. Yung 100k, ano po yan, 6 pins yan, tatlo, anim ang paa. Yung ano naman, yung 50k naman na tatlo din ang paa niyan, pati yung 10k. So tatlo ang paa niyan. Sa eco to, sa eco. So delay, repeat, ano ba to, tone, low at saka high siguro to, at saka pinaka volume ng eco. Sa eco yan. Yung sa mic 1, mic, wag kang tutumba. Wag kang tutumba. Tutumba yung camera natin. Ano ba nangyari dito? Ano nangyari? Ba't ka tutumba? Yung ano natin. Okay. Yung mic 1, 2, 3, pare-pareho lang yan. Kaya kukuha tayo ng isa. Ilalapit natin. Tapos titingnan natin sa ano, ilalagay ko na lang dyan sa screen mamaya kung ano-ano mga value, tapos kung ilang piraso ang kakailanganin para eksakto lang din yung i-order nyo. Ito ay tulong na lang natin sa mga gustong mag DIY. Pero kung gusto nyo naman ng sigurado at maayos na gawa na hindi na kayo mamumblema, syempre paggawa nyo sa technician. Ngayon kung malapit kayo sa location ko, pwede naman, marikina lang ako, PM nyo ako mga boss. Yan. Syempre may bayad ang labor. Syempre medyo gagastos talaga kayo pag sa akin kayo magpapagawa. Babayaran yung labor at saka yung pyesa ko. Okay, punta tayo dito sa ano. So yung pinaka volume nya ay 50k, 50k, tapos 100k na apat. Ito ay sa tone. Ito naman balance at saka mic volume. Tama ba? Tingnan nga natin kung sa tone to. So ito yun. So ibig sabihin yung ano na yan ay volume, balance, eco, saka low, mid, high. Yan. So puro ano yan, maramihan dito 100k. Ayan. Pare-pareho na sila ng tatlo. Yung 1, 2, 3. At yan mga boss ay ano, itong mga potentiometers na to ay maiksi. Yung tinatawag nila na short shaft. Yan. Yung pinaka shaft nya ay maiksi. So baka makabili kayo ng mahaba. Ganito yung standard size kasi ng potentiometers natin. Ito may mga pinagpalitan tayo dito. So ganito yung standard. Kung susukatin nyo dito, ayan, medyo mahaba siya mga boss. So kung o-order kayo sa online, pipiliin nyo yung short shaft na ano, short shaft yung ano, makikita nyo naman dun kung ano yung ano, kung ilang mm yung haba ng shaft nya sa detalye. Yan. So punta tayo sa tone. Dito naman tayo sa taas, itong party na to. Yung music tone. Ito kasi sa pinaka main na to. So sa music at saka yung sa tuning sa FM, may kasama kasi itong FM AM na ano, na tuner. So tingnan natin to mga boss. Okay? Ito yun. Ay, nag-collapse. Ito muna yung sa pinaka music ay puro 100k din yan. Yan, volume, tapos low, mid, high. Yan, puro 100k na 6 pins. Yan. Ibig sabihin, ano yan mga boss, maiksi din ang shaft nya. Yan, short shaft. Lahat naman talaga to na ano, short shaft. Ano ba yung mga pinagsasabi ko? So, 6 pins. Saka yung sa ano, 50k, yung pinaka-tuning o pinaka-tuner. O pinaka-tuning, tama ba? Yung pihitan para sa FM tuner. Okay, yan yung mga piyesa nya. So yung mga resistor hindi na natin isa-isahin kasi napakarami niyan. Haba yung video natin. Yung pinaka main naman, ito yung main volume, main tone control yan. Dalawa kasi yan, yung music, itong main. Pag in-adjust mo to, pati sa mic kasama na apektado. Kumbaga dito sila makita-kita, yung galing sa music papasok dito, yung galing sa mic papasok din dito. Yan, ano ba to? Pinaka main volume nya 100k pa rin, yung balance nya 100k.
Yung low niya 100k, 100k. So low mid high 100k din at 6 pins din at short sharp din. Yung switch naman niya, ito yung switch selector ng A plus B ng para sa speaker. So ang kinokontrol nitong ano na to, atas muna natin yan. Ang kinokontrol naman itong selector na to ay yung relay, itong dalawang relay na nasa speaker terminal na. Ngayon, yung mga relay naman, mapunta tayo sa relay. Yung relay niya, lahat, puro 12 volts mga boss. Ayan o, nakalagay sa ano niya. Ay, ano ba? Parang hawak mo na. Yan, 12 volts. 12 volts din na relay. Same ano din sa baba. Yung pinaka main niya ay 12 volts din na relay. At saka yung mga iba nagtatanong, ano daw yung resistor na nasa tabi ng relay. Kung DB audio yung amplifier na ginagawa nyo, ang nakalagay dito ay 150 ohms. Ayan, nakaprint naman sa board. Ayan, 150R or 150 ohms, 3 watts. Ano namang IC na to? Yung IC na to na relay driver ay yan, UPC o kaya C12 1237. Ano ba number nito? Andito ata. Ilawan natin. Ayan, C1213 1237, ano ba yan? Napaka bulol-bulol ko naman. So dito ano pa ba mga pyesa-pyesa yan? Ito kasi sa Sakura 733. Not sure sa sa Kevlar at saka sa Key-Audio. Pero sa Sakura, ang nakalagay dito ay 820 ohms. Gawa na yung supply ng relay ay nanggaling dito sa pinaka main supply ng main amp. Samantala itong DB Audio, yung supply naman niya ay nanggaling dito mismo sa pinaka secondary 3 amp power supply, yung 12012 o 14014. Iyan. Sa mga naman mga boss, sa mga transistor, ang dami naman kasi yan eh. Ayan, tingnan nyo na lang, i-post natin yan. Yan yung mga naman. Tsaka yung resistor. Yan, yung ito mga C5198 at saka A1941. Yan. Ay hindi, mali. Mali, pasensya na mga boss. A1943 at saka C5200. Ano ba yan? Pasensya na mga boss. Kakamali. Nasanay tayo doon sa So yan yung mga power transistor na gamit niya. At hindi naman kayo maliligaw kasi may nakalagay naman dyan sa board. Yan. Kung nasunog, malamang sa malamang balikan nyo tong video natin at dito kayo magkukopya ng ano daw boy? Wala, sige. Ito ang kukopyahin nyo yung nasa video natin. Titingnan nyo lang baka sakaling So ayan, papasadahan natin ng camera para makita nyo din. Yan, kukopyahin nyo na lang yung andyan naman, kitang-kita naman sa video siguro yung mga number ng pyesa. Yung sa resistor naman, dapat kung magdi-DIY kayo, marunong na kayo mag-color code ng mga resistor. At marami naman nagtuturo niyan sa YouTube mga boss. O kaya yung color coding chart, meron sa Google niyan. Sa capacitor naman pala, ayan yung gagagamit niya na capacitor. 10,000 microfarad, 80 volts, dalawa. Malaki-laki na rin to para sa Kaya may kaya may mga customer ako o viewers ako na sinasabi nila na maganda daw talaga ang tunog ng DB Audio. Yung Yomac, nalalakasan sila. Pero yung iba naman hindi believe. Pero para sa akin, maganda naman talaga tumunog tong Yomac pag Ang problema lang niya talaga yung mga previous experiences ko, kinakalawang. Pero so far itong ginagawa natin, wala naman. Sa supply naman, ito kasi may nagtanong sa akin. Ayan po yung supply ng Yomac 1518. Kaya siya mas malakas ng konti sa Sakura, sa Kevlar, sa Sakura 733 at saka Kevlar. Yan, dahil ang supply niya ay 47047 na. Kung tama yung pagkakaalala ko, yung Sakura 733 ay 42 at saka 42042 ata. Yung ata 45045 din ata sa Kevlar. So try lang natin, baka nagkamali tayo ng banggit. Review din natin ulit, tapos ulitin na lang natin mga boss. So yan yung supply ng Yomac. At may nagtanong din kasi sa akin ito kasi nakwento nga niya na wala daw yung transformer.
So ano ba to? November 28, 2018. Bago-bago din pala tong ano na to. Mga 5 years ago. 5 years ago itong amplifier na to. Yun lang mga boss, at ano pa ba? May katanungan pa ba kayo? So comment na lang kayo dyan sa baba. Then ano na lang, kasi dito sa basic bob to, maghahalo din siguro tayo dito ng repair vlog o tutorial. Tingnan ko lang pag ano, baka balang araw gawa tayo dito ng tutorial dito sa ano, baka sakali. Yan, pag-isipan ko kasi ano may 3 tayong channel na pinapatakbo, pero na-realize ko na mahirap pala. Sa isa pa nga lang nahirapan na ako Pero ano kasi yan by faith ata o by ano, ang tawag diyan, tinadhana siguro, kasi wala sa hinagap ko, hindi naman ako nagbabalak talaga magkaroon ng 3 channel. Kaya lang for ano, may mga nangyari sa nakalipas na hindi natin inaasahan, na akala ko talaga na wala na yung main channel ko, kaya nakagawa ako nitong pangalawa. Tapos gumawa ako ng for a fun lang, gumawa ako ng pangatlo, at naging maganda namang responses, pero hindi naman ganun talaga ka-boomy. Pero masaya na rin ako sa tinatakbo niya kahit yan. So kontento naman tayo kahit konti lang yung viewers natin ano. Ang maganda, mayroon tayong ano talaga active yung ano, kumbaga may nagko-comment, may nanonood. Ibig sabihin yung mga viewers natin ay active talaga. So mga boss, hanggang dito na lang muna yung vlog natin para sa demonstration o ano. So para sa akin, baka mas malakas ng konti ito. Mataas lang siguro yung gain ni Kevlar. Pero si ano, si Yumac talaga malakas-lakas ng konti lang naman, hindi naman malaki. Pero parang hindi, halos hindi nyo nga mapapansin yan, depende sa i-mount nyo o sa ikakabit nyo ng speaker. Hanggang dito lang, maraming salamat mga boss, at God bless po sa ating lahat. Okay mga boss, so ito na yung ano, hindi ko na nilista. Ito na yung actual na ano, gumagana na pala to. Yan. Yung actual na ano, kailangan nyo kapag magpapalit kayo ng potentiometer. Kung sakaling bibili na kayo ng pyesa pero hindi nyo pa nakakala. So ito yung mga pyesang bibili nyo. So meron siyang 3 pirasong 50K na 6 pins. Ayan, 3 piraso siya. Tsaka 50K pa rin, 4 na piraso naman mga boss na 3 pins. Puro may eksi yung shop niya na. Tsaka 4 na piraso na 10K na 3 pins. Ayan, 10K po, ayan o. Makikita nyo tatak 10K. 4 po na piraso niyan. And overall ito ay ano, 33 pieces na potentiometer. Ito naman ay sa 100K naman na ano, mas marami-rami ito 3 pins, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pieces na 100K na 3 pins. Tapos yung 6 pins naman na 100K, yung stereo, kaya 6 pins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieces naman na 100K na 6 pins. Ayan mga boss, sana nakatulong sa inyo yung ginawa nating video. Sa mga, ito naman ay para sa mga nagdi-DIY lang. Kung gusto nyo, kung marunong naman kayo maghinang, gusto nyo makatipid, hindi na kayo magbabayad ng labor. Pero ingat-ingat lang mga boss, baka lumala yung amplifier nyo. Pero kung talagang kaya nyo naman, edi go, sige. Ayan mga boss, at maraming salamat. Sana nakatulong ako sa inyo. God bless po sa ating lahat.